Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Amen. When we were worshiping kanina, I saw a box. Yung box na yun, yung light, gusto kong mawala. Gusto kong mawala. And then when finally, that box opened, grabe yung liwanag. If you are that box, God wants you to open up. Don't contain it sa sarili mo. If you are that box, God wants you to open up. So that the light of Jesus will burst out sa buhay mo natin. Minsan kasi we box ourselves. Kinocontain natin na. Pero ang Panginoon, He wants you to be free. Amen. Be totally free. Amen. Amen. So if you can cry to God. Gusto mo magsumbong sa Panginoon, magsumbong ka sa Panginoon, okay lang yan sa Kanya. Kung gusto mo umiyak sa Panginoon, iyak mo lang. Amen. Kasi nandyan siya. He is not indifferent from our suffering. Napaka-lapit lang ng Diyos. Amen. Na sa pag-iyak mo, pagtulong ng luha mo, nandyan siya para sa iyo. Amen? My topic for this morning, since we talked about emotional health, physical health, and last time we discussed ni Pastor Nifa, napaka-blessed kung makakalimutan yung sinabi ni Pastor Nifa. When you are, sabi ko nga sa kanan, Lord, payamanin mo habang nag-preach si Pastor Nifa. Payamanin mo ako, Lord, so that I can be a blessing to others and to your ministry. The Lord wants us to be prosperous, Amen. not only financially but also spiritually in all aspects of our lives. Diba sabi ni Jesus, I have come that you might have life to the full. Amen? Kasama dyan ang buong aspeto ng buhay po natin. So, sige po, patuwala ko po yung aking PowerPoint. Paki-flash po. Yan. Nakikita niyo po? Amen. So, mental health is our topic for this morning. Marami pong mga tao ngayon, may mga hinaharap na suliranin pagdating po sa mental problem. Now, when we talk about mental problem, hindi po natin iisipin lang yung, we do not categorize mental problem with those people who are mentally ill, yung may mga sakit na sa pag-iisip, yung nabaliw na, hindi lamang po ito. So, today, we're going to discuss everything, hindi naman everything pala, we're going to discuss these factors na bakit kailangan importante ang mental health. So as you can see, nakalagay dyan, mental health, the power of a sound mind. Hindi po tayo mag-aaral dito about mga yoga, wala po tayong ganyan, or awakening or spiritual enlightenment. Hindi po sa Panginoon yan. But we are going to discuss, yan, gusto ko yan, ganyan tulong. We are going to discuss the power of a sound mind na ginamit po ni Paul. Tinuro po ni Paul kay Timothy in 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the Lord does not give us spirit of fear, but of love and a sound mind. Teka muna, ang bilis. Ano muna doon? Yeah. For God, basahin po natin ng sabay-sabay in 1, 2, 3, go. For God has given us the spirit of fear, but the power of love and the sound mind. Yan. So, sabi ni Pastor Nifa, nung umakyat siya dito, when we sing, you sing it with conviction.
You declare the name of Jesus over your family. But when you reach first, claim it. For God hasn't given us a spirit of fear, of power and of isang mind. Yan po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang fear na po ang nais i-instill ng sa buhay. The fear of God. Godly fear. The reverent fear of God. When we say reverent fear, you acknowledge the sovereignty of God in your lives. And you honor Him with everything that you have. That is godly or reverent fear. Pakibaba ka. Yan, sige. Yan. Parang hipo yan. Pakitakit po ulit. Yan. Ang ganda. Ang bilis. Sandali lang. Yan na lang. Kasi yan, anong masasabi niyo sa picture? Oh, refreshing, maganda, di ba? Sige, pakibaba ko yung bird. Yung isa. Yan. So, nandyan nakalagay. Ano nakalagay? Depression. Mental illness. And then yung
advise pumasok sa isang relationship kapag teenager pa lang kayo kasi yung inyong frontal cortex ba to? Hindi ko alam kung sino mga science dito. Hindi pa fully developed. So you have to allow your brain to develop. Kasi kapag hindi pa fully developed, pag brinake ka ng girlfriend mo o boyfriend mo na ikaw ay elementary pa lang, 13, 14, 15, 16, ang bilis mong mag-depress. Kapag pinagalitan ka ng teacher mo, binagsak ka ng teacher mo, ang bilis ma-depress. Yung ibang bata nagpapakamatay at that age. Why? Hindi pa fully developed kasi nga mentally, emotionally, hindi pa. That's why the beta advice, hindi ko ako nagsasabi nito ito po yung mga nag-aral, behavioral science, psychology, they studied about this. So that is why sinasabi ko ito sa atin. A mentally healthy person can be identified on how he relates with other people. So pag mentally healthy ka, makikita ka kung paano ka makitungo sa ibang tao. How we assess things. Ito pang sitwasyon na nangyayari sa akin, o nagpapanik na po tayo, nag-stress na po tayo. Or situations, or how we react in a demanding circumstances. So nasabi ko sa sarili ko na, hindi pa pala ako mentally healthy. Kasi inaaway ako ng Indiano kong boss dati sa overleaf care, binanggit ko ng pangalan niyo. Inaaway ako ng boss, parang nakaka-stress yung trabaho. Tapos ang reaction ko, ganito lang ako, sabi sa akin ng boss ko, hindi mo ba kaya natindihan yan? Simple instruction yan, hindi mo kaya nila. Sabi ko, okay po, sorry, I'm sorry. Ganun ang itsura ko. Pero sa puso ko, parang gusto ko lang sumaho. Gusto ko lang umiyak. Kaya, sabi ko sa sarili ko, pinig itong mental health. The Lord is teaching you to be healthy. Okay, next, pakibaba kayo, Bern. Why mental health is important? Bakit ba mahalaga ang mental health? Sabi dyan, how we feel and think is essential to the way we live our lives. Kung paano tayo mag-isip at makaramdam, ito po ay essential. Pag sinabing essential, importante, basic, vital, valuable sa buo nating pagkatao. The center of our lives. Just like our physical health, our mental health can have ups and downs. So may mga tayong aminin natin, mga kaibigan. Tingnan mo katabi mo. Aminin mo. Minsan, nadadaw ka. Sabihin mo, tanongin mo yung katabi siya. Kapag sumagot yung katabi mo na sinabi mo, minsan nadadaw na. Sabihin mo, kaya mo yan. Ngayon, nakaka-depress kapag ikaw nakaupo ka dyan tapos walang pumansin sa'yo. So, pansinin nyo naman yung mga nasa tabi ninyo. Tingnan nyo, magkalayo si Angelo at saka si Brother Jenny, dapat may isang nakaupo dito. O si Kuya Benji, wala siyang katabi. Nagpansinan pa kayo ng Patricia. Okay, pansinin po natin. So, importante po, lalaman po tayo ay church. We will be discussing this as a faith-based community. Bless ang church na ito. Bakit? We do not only talk about salvation, mission. Dinidiscuss natin buong aspeto ng buhay ng pagiging tao. Dahil nakatira pa po tayo dito sa mundo ito. Okay? Next slide, Kuya Bern. Sabi po dyan, the power of a sound mind. Ano ba ang pagkakaroon ng sound mind? Number one, a healthy mind
makes the right decision. Tama? Kapag malusog ang ating pag-iisip, nakakagawa po tayo ng tamang desisyon. Okay, basahin po natin. Alam na alam tayo ng mga youth. 1, 2, 3, go! That by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, pag ikaw pala ay merong yung sound mind, alam mo natin yung perfect and acceptable will ng Panginoon. So, dahil meron kang healthy mind, you make the right decision. Alright? Whether it is in relationship, in your studies, relationship na mag-asawa, magkapatid, kapag ang kapatid mo ay sinasabi sa iyo, mag-ayos tayo, mag-usap tayo, you make the right decision. Because you know, I'm talking about Christian, because you know that it is the will of God to be reconciled. Tama? Kabataan ka, may exam ka bukas, you know that it is right for you to study at hindi ka magbababad mag-Netflix. You make the right decision. That is the power of a healthy mind. Young people ka, may nangliligaw sa'yo, guwapo, pero 13 years old ka pa lang. At sabi ng magulang mo, huwag ka munang pumasok sa relationship, mag-aral ka muna. Because you have a healthy mind, you make the right decision. Hindi ka muna pumasok sa relationship. Sumunod ka sa magulang mo. Amen? Okay, next. Kuya Bert. A healthy mind sees hope in the dark time. Kapag healthy ang ating pong pag-iisip, nagkakaroon po tayo ng positibong pananaw sa buhay. Diba? Sabi dito, Romans 8:6, sabay-sabay po natin basahin para walang inaantok. In 1, 2, 3, go for. Ayun. Diba? Ibig sabihin, kapag healthy ang ating pananaw sa buhay, healthy ang ating pag-iisip, ito po yung power of a sound mind, ha? Kahit negatibo ang sitwasyon mo, kahit negatibo ang kapaligiran mo, kahit napakadilim, sa bandang iyon, nakikita mo ang liwanag ng Diyos sa buhay mo. Kaya, bawat araw gumigising ka na may pag-asa. Dahil alam mo, kahit madilim ang kapaligiran, may liwanag ng Diyos na sumisigaw sa iyo. Amen? That is hope. Kaya po, hindi po ako, pasensya na po, I believe in my heart. Katulad ng sinabi ko, ang Panginoon, hindi siya mag-urge sa iyo na tapusin ang buhay mo. That doesn't come from God. Remember, the thief comes to steal, kill, and destroy. And one of the things na ginagawa na Satan, one of the things that Satan will do is to convince you to end your life. Jesus come, He came that He will give us life. Life to the full. So He will not encourage you to suicide, to commit suicide. But I will not judge those Christians or pastors na nagpakamatay. Hindi ko sila i-judge. Pero ito lamang po ang aking pananampalataya sa Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, hindi ka uutusan magpakamatay. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, magsasabi sa iyo, may pag-asa sa akin. May pag-asa sa Diyos. Kahit na iniwan ka na ng boyfriend, girlfriend mo, na wala ka ng trabaho, puro utang. Diba? Ang dami mong utang.
utak mo ng amin na yun. Kahit mukhang broken ang lahat, pero dahil alam mo sa sarili mo that Jesus is the living hope. Teka muna, tatry ko po kayo. Yung pagpalapak niyo po dyan, convince po ba talaga kayo? Amen! So, palakpakan natin lahat ang Panginoon. Sabi niya po, I am convinced. Convinced siya. I know whom I serve. Sabi niya po. Di ba? Kilala niya kung sino yung pinaglilingkuran niya. Kaya alam po niya na sa kabila ng kadiliman, nasa gitna ng kulungan, madilim na kulungan, nakakadena ang mga paa, umaawit sa Panginoon. Tayo po, hindi pa po tayo nakakadena ang paa. May rayuman lang ang paa. Amen. But we can sing, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah! Hallelujah! Because we believe whom we serve and that Jesus, He is our hope. Amen? Amen. Next, the power of a sound mind, Kuya Bernard. A healthy mind knows his limitations, therefore seeks help when necessary. Alam niya, na tao lang siya, hindi niya kaya mag-isa. Kaya binigyan siya ng Panginoon ng mga tao na kasama. Alam niya kung sino yung tatawagan niya. Sabi dyan, Psalm 73, basa, 1, 2, 3, go. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart, my portion forever. Ang sarap pakinggan yung comment na ito. Na yung kaluluwa mo, yung katawan mo, mag-fail talaga to. Hindi mo kakayanin on your own. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, bro, sis, hindi mo kaya ba? Hindi natin kaya, pero kaya ni Lord. Amen? Kaya ang Panginoon, nagpapadala yan ng mga tao para magbigay ng encouragement sa iyo. Maging katulad po tayo ni Barnabas. Ang tawag si Barnabas po, ang tawag sa kanya, the encourager. When we become encourager, nagre-reflect po sa atin si Jesus Christ. Hindi yung tipong pag nakausap ka, ang saya-saya ko, oh, kumusta ka sister? I'm so happy to see you. Pagkatapos usap kaya, pagkatapos siya, masaya sister, pag-awin. Ilang bumagsak ang balikan. Why? Nahawa. Pero dapat, pag may, uy, kumusta ka sister? Tapos sabi ng, alam mo, oo, mag-pray natin yan. Alam po natin ang Panginoon. My flesh, my heart may fail, but God will not fail. Kaya kung meron ganyan, taas mo ang ganito ang pananaw sa buhay. Yan. Kapag ganyan ang pananaw natin sa buhay, humanap po tayo ng mga tao na parang tipong gusto na bumigay, yakapin po natin. Para po maramdaman nila ang strength, ang joy, ang encouragement ng Panginoon. Amen? Sabi dyan, the healthy mind knows his limitations. Tandaan, the power of Satan makes the right decision, di ba? Hindi mo na kaya. You make the right decision to ask for help. You don't do it alone. You know you cannot
humingi po kayo ng tulong. Counselor, Christian counselor, psychiatrists, psychologists, hindi po masama yun. Huwag po natin bigyan ng pangit na kaisipan na kapag ang isang tao humingi ng tulong sa psychiatrist or psychologist, baliw na. Wrong. Wrong. Those are professional people. Inawal po nila yan. More so, kung mag-Christian psychiatrist or psychologists pa yan, they can combine science and biblical teaching so they can give you the proper guidance. Kaya wag po namin sasabihin na, ay, kapatid, pumunta ka ng psychiatrist, ang babaw naman ang faith mo. Mali po yun. Lahat po ng tao dumarating po sa punto na
Ang saya-saya ng mga ngiti ng mga tao. Pareho lang po silang tinitingnan. Pareho po silang nakatingin sa bintana. Pero yung isa, nakikita niya, ang pangit ng buhay. Pangit. Pangit ang buhay. Napakadilim. Mamatay na ako bukas. Wala akong pag-asa. Sabi ng isa, ganda ng kapaligiran. Wow, yes. Beautiful. After 1 week, yung isa po nagsasabi ng pangit ng buhay. Inilabas ako siya sa room. Bakit? Dinala na po siya sa morgue. Dahil namatay siya. Pero yung isa, nandun pa lang siya. Hindi siya bumalik sa cancer, pero masaya pa rin siya. Humahaba ang buhay. At kung mamatay man siya, kasi nakataman tao mamamatay, kung mamatay man siya, namatay siya ng may pag-asa. Masaya. Kasi alam niya, lalo na po ang Christian, kapag ikaw may karamdaman at ikaw mamamatay, nasa deathbed ka na, mamamatay ka ng may joy at payapa ang puso. Bakit? Alam mo na kapag dilat mo ng mata, si Jesus ang makikita mo. Sabi ni John MacArthur, ito yung kanyang faith, that when we all go to heaven, we will not remember the bad memories of this world. All beautiful. Why? Because we are going to meet our beautiful Savior. No bad memory. No bad memory. Lahat ng maaalala mo, puro magaganda sa Panginoon. Yes. Amen? Amen. Kaya nga, sabi ni Jesus, lahat ng luha mo, papawiin niya. Because you will no longer remember the things that made you cry on earth. The things that broke your heart on earth. The things that caused you sickness on earth. Ang mararamdaman mo lang puro buhay na punong-puno ng pag-asa at kagalakan dahil nasa presensya ka na ng Panginoon. Diba? Sabi ng sa kanta, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen? Amen. Sing and shout the victory. Yung parang nanalo ka sa gera. Yung parang nagtagumpay ka. At masigit pa doon. Amen. Diba? Powerful mind. Yung may joyful perspective. Wala na kaming bigas. Ay, wala kaming bigas. Makatawag na kay ate. Ate, wala kaming bigas. Diba? Babayad pa kami ng bill. Pero, babayad ka ng bill. Ang gagawin natin. Pag-withdraw nga sa bako. Bill. Or may line ako, Lord. Jeremiah 33:3. Biglang dumating yung tulong ng Panginoon. Diba? Because we believe. You have to be just. Mahirap na nga po ang buhay, nakabuhok-sama pa yung mukha mo. Diba? Mahirap na nga ang buhay, ang pangit mo pa. Dahil nakasimamot ka. Kaya kahit mahirap ang buhay, smile. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, smile. Smile, Pastor Jerry. Smile. Pastor Alex, smile. Nakakatitingin si Pastor Alex. Smile. Smile. Be joyful.
nagdadrive kapag ang buto, sino pa nag-aaral ng nursing? Ate May, you have, yan pala si Marinex at si May. May and Sister Rexy. What happens kapag nagdadry yung bones? Exactly. Thank you so much, Nurse May. Nagiging brittle yung bones. Diba? Bilis mabasa. Oh, nagkakaroon ng cancer of the bones. Because, yan na, broken spirit dries up the bones. Okay? So, hope, praying that we have a joyful perspective. Masayahin. Ako po, nakakalalaman ako, itong dalawang row lang na to, ang masaya. Joke lang po. Okay, next, number 6. What are the effects of an healthy mind? Mga natin, are you ready? Yes. Okay, number 1, Kuya Bern. Daily work gets affected. Ayan, ang bilis naman. Ayan, daily work gets affected. Kapag ikaw, you have unhealthy mind, malungkutin ka, stress, depressed ang buhay, pati trabaho mo affected na. Bilang nanay, wala ka na sa trabaho mo sa bahay. Bakit? Unhealthy mind, affected yung pati trabaho mo natin. Affected yung lahat ng bagay, tingin natin stress na. Because this is what unhealthy mind is. Nakita naman natin, di ba, the power of mind kanina. Pero kapag tayo may merong unhealthy mind, need na natin humingi ng tulong sa Panginoon, sa mga tao sa paligid natin. Kapag hindi po natin ginawa yan, our work gets affected. Kapag nagtagal ka ng boss mo ng trabaho, tapos pag uwi mo sa bahay, yung asawa mo, ninanad ka pa, yung mga anak mo, mga pasaway, gagawin mo. Ganun po talaga, bahagi talaga ng buhay natin yan. Kaya yung mga young people, wala pa kayong asawa, pero stress na kayo sa buhay. Pag nag-asawa kayo, tututupi ang stress ninyo. Bakit? Stress, magbibigay ng stress yung asawa mo, pag nagkaanak ka pa, yung anak mo, magbibigay na ng stress sa'yo. Kaya habang wala pang asawa, mga young people, pursue a healthy mind with the Lord. Amen. Ngayon pa lang, magpa-healthy mind na po tayo. I-heal natin yung mind natin. Next, Kuya Bern, family life gets affected. Ayan na. So nakita natin, kapag hindi healthy yung mind natin, our relationship with the family. Ikaw tatay, ayaw mo nang umuwi sa inyo. Kasi kapag umuwi ka sa inyo, may problema ka na sa boss mo. Pag umuwi ka sa inyo, makikita mo yung asawa mo, problema mo pa. Yung anak mo, problema mo pa. Yung mga bills, problema pa. Lahat problema. Kailan ba nawala ng problema ang tao? Pagpatay ka na. Pagpatay ka na. Kung gusto mo wala ka ng problema. Hindi ko sinasabi yun, ha? Sinasabi ko lang yung reality ng buhay. Hindi po mawawala ang problema. Every day, cycle ng buhay natin, may problema, malaki man o maliit. Part yan ng buhay natin. So we need to arm ourselves to be strong, physically, emotionally, and mentally, so that kakayanin natin yung hamon ng buhay. Okay? Next, ito pa isa. Gusto ko po magano dito. Creates psychosomatic symptoms. Ito po. Have you ever been in a situation where you feel extreme pain in any part of your body, but were not able to find a single trace of actual physical symptoms? Meron kang nararamdaman na sakit sa katawan mo, nagpa-check up ka, wala namang findings, wala diagnosis. Do you know of someone who suffers from constant headache or any pain in their part of their body? Psychosomatic. While such pain may not necessarily have any physical reason, minsan yung mga ganitong pain, wala siyang physical reason, walang dahilan, but may actually originate, nagmumula from some emotional or stress-related issues.
Ang psychosomatic symptoms, these are cause o dahilan ng stress, suppressed emotion, and stress-related issues. Sabi ni Ida Willow, nagkaroon ka ng cancer because of stress. Binabasa niya lahat ng bash ng mga tao sa kanya. Eh, bakit mo naman kasi binasa? Ang tawag po dito sa ganitong stress, sa ganitong sakit na walang simptomas ng una, ay psychosomatic illness. Bottled up emotions, stress, lumalabas. Ito, papakagawa pa kayo, Bert. Sabi dyan, para po tayo a pressure cooker given a chance to vent its steam. So yung pressure cooker, kapag yan po ay kumukulo na, ang normal na mangyayari dyan ay maglalabas ng steam. Di ba ganyan? Imagine mo kapag yung pressure cooker hindi maglabas ng, hindi mag-vent ng steam. Ano mangyayari? Sasabog mo yan. This is what happens to a person who is not able to vent out his or her emotion. Isang beses lang, punong-puno ka na. So, tulo na yung puno mo. Biglang may nakatapak na, naalala niyo po yung Facebook reel? May grocery, sa grocery siya, cashier. Sabi ng babae, pakiayos na ako, pakidoble ng grocery bag. Tapos tumingin siya, tapos nais niya. Ilalagay mo sa ilalim yung itlog, hindi nabasag yan. Sabi niya. Tapos ang ginawa niya, tinanggal niya. Tapos ang daming demand ng customer. Tapos, sobrang inis ng cashier, kinuha niya yung itlog, binasag. Isa lang po yun, sumabog siya. Bottled up emotions. Sa totoo lang, madami pong mga ganun tao. Lahat ng pain, simula pagkabata, hanggang ngayon malaki na siya, hindi niya ina-express lahat na nangyari sa kanya. Kaya isang gilang, matapakan na ng paa sa MRT o LRT, masanggilang, galit na siya, sasabog na siya because hindi na-express yung mga emosyon niya. Suppress yung emotions. That is why we are encouraging everyone to speak up. Communicate. Pakibaba pa kuya Bert. The same goes for people if one of your body systems is weakened. Kapag ikaw, hindi ka nagsasabi, you do not express your emotion, you bottle up, kinikimkim mo lang lahat. One of your body system is weak. May bahagi ng katawan mo yung mahina. This is where a stress-related illness is most likely to develop. Doon po na-develop yung ganitong karamdaman. If your weakest point physically is your neck, magkakaroon ka ng neck pains, back pain, ulcers, or colds and flu. Ito po yung pag-aaral na to, mga psychiatrists at psychologists po ito. So if you keep bottling up, kinikimkim mo lahat. Kaya pag meron opportunity to speak up, speak up. That is what our accountability group is all about. You are blessed kung may accountability group kayo. Yung mga counselors, pag may lumapit sa kanila, yung lumapit sa kanila yung nagpapakounsel, ganito po sinigyan sa yung counselor nakikinig lang siya. You know, sometimes it's best to listen. Hindi nila kailangan ng advice kailangan lang nila ng din makikinig. Kapag ibinigay na nila, kapag na-idap na nila sa iyo lahat, I'm okay. Nakaiyak na. Okay na. Nung nagpa-counseling po ako sa isa naming classmate sa IGSN, nakinig lang siya sa akin, dahil ito po niya, ganyan. Tapos sabihan, after namin mag-usap, I feel okay.
Ganun po ang Panginoon. God will send His Spirit to those people, and those people will listen to you. At yung mga accountability leaders, pag nagsalita sa inyo, hindi nyo kailangan lagi magbigay ng advice. Just listen. Be the hand na yayakap, mag-a-affirm sa kanila. Natindihan ko yung nararamdaman. I understand. Harapin mo lang. Namatayan pa, sige ng faith, namatayan siya, di ba? Hindi niya kailangan, hindi mo sabihin, oh, okay lang yan, makikita naman kayo sa heaven. Hindi mo okay lang yun. In pain siya eh. Hindi mo sasabihin sa kanya, huwag kang magalala, wala na siyang nararamdaman sa sakit. At least, hindi natin kailangan sabihin yun, alam yun, hindi ng faith. Lahat ng mga namatayan, alam nila yun. But they just need to vent out their emotions. Kailangan lang nila minsan iiyak. Kailangan lang nila iilabas yung iyak nila. Alam nila na nasa Panginoon na sila. Alam nila yan. Kasi Christian naman si Ninang May, kailangan lang nila yakap. Companionship. Shoulder to lean on. They know that. Okay? Sige po. Importante po, itong mga ganitong psychosomatic illnesses stemming from intense stress or damaging thought patterns. Minsan, nagtataka tayo, bakit kaya may nararamdaman ako? Tapos nagpa-check up ka, wala namang sinabi ang doktor na ano. Minsan, it is from our emotional stress. Damaging thought patterns and seem to progress with physical symptoms. Ito na, nangyayari, nagpo-progress na siya, nagkakaroon na siya ng physical symptoms. Usually, when a person's immune system is compromised due to stress, ito pa ang nangyayari, nako-compromise sa yung kanyang immune system. Kaya mabilis na siya magkasakit, dumadagdag na yung pain niya, dumadagdag na yung sakit niya. Such psychosomatic conditions are real, mga kaibigan. Kaya kapag meron po tayong gano'n kasama sa bahay, may nararamdaman, totoo po yan. We do not disregard their pain. Because those are real. Hindi mo pa pwede sabihin, wala naman kong diagnosis, wala naman ano kasi. Hindi po. Nagpo-progress po kasi yung sakit na yun eh. And, kinakailangan mag-i-deal natin siya ng ayos. Immediately. Kaya minsan may mga tao nagsasabi na meron ako nararamdaman. Ano ba naman yan? Hindi mo pa-check up sa doktor. O wala naman pala ka ng doktor eh. Ako, magsasabi ba ako sa'yo? Safe space ba kita? Kung ganyan ang approach mo sa akin, you will never be my safe space. Why? Kasi parang dating, salita mo sa akin, ginajudge mo kung nagkasakit ako. Diba? Time check tayo. Kaya mo really, 9:43. an ear to listen. So yeah. As I was saying, Hello, gated church. community siya. So natin natin helmet. Amen. Gated community. Mga pala mga boards, huwag lang akong mag-bike ka. Pero tingnan natin. Tingnan niyo po ulit ito. Okay. So goodbye muna sa ating Sabihin mo, bahay. are you in pain? Bahay nyo rin. Hello po. Po? Kapag in pain yan na, baka tumitingin lang, baka makahalad ka lang po, tumitingin. Let us know. Let your family know. Sige po. You are in pain. Alam niyo po na nag-aaral ako, ito pa nangyari sa akin, di ba? So nag-aaral ako, mabuti na lang talaga si Lord, napakagaling talaga ng Panginoon. So inaaral ko ito, preaching ko na ito, di ba? Praise God. So, inaaral ko siya ng Tuesday, natapos ko ng Wednesday. Tapos, biglang dumating yung, kasi nag-apply ko ulit ako ng trabaho, di ba? So, ito naman, di ba? Natanggap ako, di ba? Praise God, natanggap Time check. ako. Kaso, pagdating yung ano, biglang kailangan kami mag-medical, sabi pa medical ako nun, di ba? Pagkatapos, sumunod na araw, dumating ko resulta medical, meron akong So from the house, yung aorta ko, pumulot. balik tayo. Natatingin ako yung pumulot. Nakalagay doon, it could be a severe condition, gano'n yung heart, already dead
danger. Gosh, mamatay na ako. Order muna tayong tinapay. The moment, itong kapangyarihan, ito when I heard that, nung sinabi ko, alam mo, mamatay na ako. Binasa ko yung resulta ko dun sa, binasa ko yung sarili kong resulta, di ba? Hindi ko naman alam yun. Tinignan ko sa Google na very dangerous. Mamatay na ako. Dineclare ko na bibig ko, mamatay na ako. Pagkahiga ko ng gabi, napapalpitate yung heart. Napapalpitate yung heart ko. Oh my gosh! Oh my! See? This is how the devil works. He can play with your mind. You mention it, sinabi mo, kaya na ano yung salita niya. That's how he works. You declare it eh. Alam mo, mamatay na ako. Kaya pagkahiga ko, tuk, 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 sabi ng puso ko. Tapos nagpa-check up ako doon sa medical city dyan sa San Mateo Rizal. Sabi ng internal medicine, wala naman yan. Wala naman pala eh. Wala naman kinagawin sa dito. Ngayon, sabi ng office, kailangan bigyan ka ng clearance mismo ng pulmonologist para sa asthma ko, at saka cardiologist. So, napunta naman ako ng Marikina Valley. Sabi sa akin ng doktor, para i-clear kita, magpa-CT scan ka, at saka to the echo. Ang daming gastos. Pero I need to go through that. Halimbawa, deadly. Deadly lang. Deadly. A joyful heart. Yes. A healthy mind has a joyful perspective. Sinasabi ko to, pero pag nag-isa, I need to be strong. We have to encourage ourselves. Sabi ni David, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Alam niyo pa, naliligo ako nung lalaki ko yung mapalina. Heart. Hoy, heart ha? Heart. Mayos ka. Ba't ka naman kasi tumulot? Yung sinasarili mo dyan, pinakausap yung sarili ko. We can talk to our body. Sabi ni David eh, o kaluluwa ko, ba't down ka? Magtiwala ka sa Panginoon. Pero pag dumating sa akin yung punto na, ano, ba't lungkot ko ah? O, ba't ka malungkot? Tumay ka sa sarili, ba't ka malungkot? Ganda-ganda mo, lungkot mo. Be happy. You talk, you encourage yourself. You speak life to yourself. Speak life. Speak the promises, the verses of God that encourages life, joy, and peace. Amen? Kaya pag may naramdaman mo tayo na mga ganun, Lord, encourage yourself. Amen. Sige po, pakibaba po. According to Mayo Clinic, mental illness is a leading cause of disability. Diba? Yan po yung leading cause of
kamatayan. Yung mga bagay nandito sa lupa, lahat yan, stress, everything, problema, sickness, lahat yan, that is the flesh. But if we set our mind on the Spirit, there is life and peace. Next, Kuya Bird. Renew your mind. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Nababago ang isip. Kailangan nababago ang isip natin. Nabuborn again din ang isip. Hindi lang tayo nagiging matalino, kundi nababago ayon po sa kalooban ng Panginoon. Renew your mind. Next, Kuya Bird. Watch what you think. Bantayan mo ang iniisip natin. Sabi dyan, whatever is true. Una-una, ano yung totoo? Eli, tapos na ba kayo sa Sunday school? Are you done? Sit down. Eli, Hagay, Dilan, sit down. Very good, Gab. Si Gab nakaupo sa tabi ni Nanay Del. Eli, sit down. I don't want to see any children walking. I want you all to sit down. If you're done with Sunday school, sit down. Sabi dyan, kung ano yung totoo. Totoo na wala na akong pangsain. Totoo. Amen? Totoo na ang Diyos ay nagpo-provide. Amen? Totoo na may sakit ako. Amen? Totoo ang Diyos na nagpapagaling. Totoo na mamamatay na ako. Totoo ang Diyos na may eternal life na kaloob sa akin. Whatsoever things are true. Okay? Whatever is honorable. Karangal-rangal. Marangal. Watch what we think. Just. Matuwid. Pure. Banal. Lovely. Maganda. Huwag mo laging iisipin ang pangit. Pangit na sitwasyon. Wag. Huwag mo sasabihin lagi sa sarili mo ng mga totoo. Buhay natin. Isipin po natin ang ano ng Panginoon. Next, whatever is commendable. Ka-approve sa Panginoon. If there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So, pag dumating sa sitwasyon, you feel negative about yourself. Ang pangit ko, walang magmamahal sa akin. Palpak ako. You are beloved of God. Think. Yung sinasabi ng Lord sa salita niya, you are beautifully and wonderfully made. Kaya alam mo, doon po ako nagkaroon ng confidence. Kasi feeling ko sa salita napakapangit ko. Pero kaya favorite verse ko yun because di naman inikaaw ng Panginoon ng kagila-gilalas. Kaganda-ganda. O, di ba? O, pag tingin ako sa salita, I feel so beautiful. Kahit tumatawa yung dalawang ninang ko dito. I feel so beautiful. Sinusuporta nila ako. Pati yung best friend ko isa dito. Masag na yung salamin. Diba? Basag na daw yung salamin. Katitingin ko sa salamin. Okay lang yan. Ang ganda pa din ang aking aninag sa aking sarili. Diba? No words can ever break you down. If you know you are worth the cross of Jesus. Hindi ko po yan para hindi kayo convince eh. No words of this world can break you down if you know that you are worth the cross of Jesus. Anong ginawa ni Jesus para sa iyo? Namatay siya para sa iyo. That's how precious you are, my friends. You don't ever think that you are poor, you're nothing, you're not beautiful. Don't ever think about that. Think only the truth. Yan yung mga nandyan. Kaya kapag may nag-inject sa mind mo, balikan mo yung Philippians 4:8.
Amen? Next, Kuya Bernard. Surrender your mind to Christ. Lagi natin isuko ang buhay natin sa Panginoon para utusan natin ang isip natin na isipin lamang yung Philippians 4:8. Amen? Sabi dyan, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds because the enemy is going to create strongholds. Alam mo yung stronghold? Ano ibig sabihin ng stronghold? Ano po yun? Stronghold. Yes, gumagawa siya ng pundasyon niya dito sa utak natin. Kaya di ba sabi nila, the mind is the enemy's playground. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng Satanas. Lahat ng mga sinungalingan tungkol sa iyo, tungkol sa Diyos, ibabato niya sa isip mo. Pero sabi dyan, binigyan tayo ng karamas ng Diyos para ibagsak yung stronghold ng kaaway sa isip natin. Casting down arguments and every high thing that exalts itself. Pag sinabing casting down, lahat ng mga argumento ng kaaway laban sa iyo, you can put it down in the name of Jesus. Every high thing that exalts itself, itinataas niya yung sarili niya laban kay Jesus, put it down in Jesus' name. Against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So church, we must learn how to surrender our mind sa Panginoon so that only God will operate in our mind. Lately, kapag naiisip natin, parang puro negatibo na iisip ko. Parang puro ganito na iisip ko. Surrender our mind to Christ. Surrender our mind. Because the enemy is going to build strongholds. Huwag mong pahintulutan na magtayo ng tore si Satanas sa isipan mo. Pull it down in Jesus' name. Next, Kuya Bernard. Choose the right people. Pumili ka ng tamang kaibigan. If you are in a good companion, they will encourage you to do the right thing. Evil companionship corrupts good morals. So choose the people you surround yourself with, influence your behavior. So choose friends who have healthy habits. Now young people, choose. Pumili kayo ng sasamahan ninyo na may takot sa Diyos para hindi nila kayo ma-influensyan mag-isip at gumawa ng masama. Okay? Next, find a support system. Sino dito may accountability? Taas ang kamay. Sino yung nagpapa-accountable ng mga young people? Taas ang kamay. Very good. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. That is why the church built up. That is why God built up the church. Because we need each other. We're brothers and sisters as a family. We need to support and carry each other's burden. As I have said, we cannot do it alone. Amen. Kaya kailangan natin ng prayer partner, ng accountability group, support system. Kaya salamat sa mga accountability na yan. Okay? Hindi mo pa pwede sabihin, hindi ko kailangan yan. I am strong. You need it. Kapatid. You need it. So, find the support system. Next, River, don't isolate yourself. May problema ka na, ayaw mo pang magpaabot. May problema ka na, sinasolo mo pa yung problema mo. Ano na mangyayari sa'yo? So, don't isolate yourself. Lahat po ng tao may problema, iba-iba lang ang level ng bigat. Kaya nga sabi po niya dyan, kasi ito ang tendency ng tao yung talagang solohin yung problema niya. Pero sabi dito, nakalagay dyan, and let us not neglect our meeting together as some people do. Motivate one another in acts of love and good works. Don't isolate yourself. Huwag ka lagi nag-iisa. Kapag lagi ka nag-iisa, lalo na kapag mahina ang pag-iisip natin, bibigay tayo.
Isang piling lang sa'yo ni Satan. Isang piling lang sa'yo, lalo na kung mahina na yung isip natin. I'm telling you this. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa akin. Mercy na lang talaga ng Panginoon. Talagang binigay niya sa akin. When I was 2016, 2020, 2019, or 2018 to 19, nakaranas ako ng depression. No one in the church, walang magulang ko, kapatid ko, wala akong sinabihan, kahit yung asawa ko. Sama na loob ko sa kanya. 2018, 2019. Tapos, so one time, nagpaalam siya sa akin. Sabi ko, sige, alis ka. Kasi papasok siya, pumunta ata siya ng church. Pero nung pag-alis niya, nagsalita ako, pagbalik mo, makikita mo ako nakasabit na ako sa hagdanan na yan. Pastor na ako na. Sabi ka sa hagdanan na yan, patay na ako. Sobrang bigat yung nararamdaman ko ng time na yun. Pupunta ka ng CR, pagpasok ka sa CR, umiiyak ako, nakatalala lang ako. As if, blankong isip. Sabi ko, decided na ako that day that I'm going to kill myself. When I was sitting doon sa CR na yun, wala akong sinabihan, this is how God deal with me. Ang dilim. Maliwanag nakabukas yung ilaw sa CR. Pero ang dilim ng paningin ko. And I saw the light of Jesus. Nakita ko yung sarili ko. Nakita ko yung sarili ko, binuhat ako ni Jesus. Binuhat niya. Shadows, they were fighting. Inaaway nila ako kay Jesus. Hawak-hawak ko ni Jesus. Siya'y nakapaglaban sa akin. He was fighting for me. Kasi hindi ko na kaya mamuta. Takot ako. Kita ko yung sarili ko. At that moment, yung light niya, yung warmth ng presence niya, hindi ako nagising. I cried kasi hindi na ako umiiyak. Hindi na ako umiyak yung time na yun. From the time na naranas ako yung depression, hindi na ako umiyak sa Panginoon. Hindi na rin ako nagpasal na Panginoon. Ito yung warning ko sa bawat isa sa atin. Run to God. And at that time, na nakita ko yung sarili ko, hindi ako nagising. And that was the time I cried to God. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you for fighting for me when I cannot fight for myself. Hindi ko na kaya lumaban para sa sarili ko, and yet, God, you fight for me. Pero sinasabi ko to sa atin, because nais ng Panginoon. Inuupin niya yung isip natin dahil we have battles on our own. May mga kanya-kanya tayong gera. Mayroon tayong family, meron tayong church that you can run to. And most of all, there is Jesus who is fighting for you. Inilalaban ka ng Panginoon. At patuloy siyang makikipaglaban sa iyo. Kaya don't isolate yourself. Find a support system that loves you. Next, favor. Conclusion. Watch what you think. Do not overthink. Ito yung problema ng mga kabataan eh. Overthinking. Katulad ako, natanggap ko yung sa medical. Paano overthink na ako? Mamamatay na ako, di ba? Do not overthink. Let tomorrow worry about itself. Do not overthink. Anong ginagawa ng
Pastor Hill, yung worry, it is worrying about the things that are not yet happening, pero nangyayari na kaya tayo ni-stress. Hindi pa nangyayari, stress na tayo. Hindi mo pa alam kung nangyayari talaga yun. Kaya tayo ni-stress. Kaya wag po na, kaya ang galing talaga ni Lord. Diba sabi niya, huwag mag-alala. Hayaan mo silang mag-alala. Alam mo bukas mag-alala para sa Kanya. Trust God and let it go. Pagkatiwala natin ng Panginoon. Then seek help. Humingi ka ng tulong. And hold on to life. Hold on to life. No matter how heavy your burden is. Hold on to life. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Lapit, yakap lang sa Panginoon. Hindi ka binibitawan ni Lord. Next favor. Pakita ko lang sa mga pictures na to. Ito yung may ano sa mental health ko. Troubled mind. Ganyan tayo minsan. Troubled mind kasi masyadong gulong-gulo yung isip niya. Pakita mo ba kaya Bern? If we seek help, this is what happens. Yung troubled mind mo, yung gulong-gulo, nagiging clear. Ikakaroon ng clarity. Okay? Next favor. I am so blessed by this picture. Because I saw myself in that woman. Kaya kapag may time, naiyak ka na, iyak mo lang kay Lord. Iyak mo lang sa Kanya. Iyak mo lang. Kapatid. Sabi po dito, you have collected all my tears in your bottle. Lahat ng iyak mo. Di mo na kaya, gusto mo na mag-give up, takbo ka lang sa Panginoon. Iyak ka lang sa Kanya. Next favor, you will, parang isang gusto ko favorite verse, you will keep him in perfect peace whose mind, he said, is stayed on you. Church, this is amazing. Papanatilihin ka mapayapa ng Panginoon kapag ang isipan natin ay nakatuon sa Kanya. Kay Jesus. Sasabihin ng Panginoon, hey, Angelo, focus sa akin. Angelo, focus ka sa akin. CJ, focus ka sa akin. Sa akin lang. Charlene, focus ka lang sa akin. John Faye, focus ka lang sa akin. This is God telling you, matuloy dyan, sa akin ka lang. Focus ka lang sa akin. Kaya natin to, Di kita iwan. Belen, focus ka lang sa akin. Huwag kang tumingin sa pangangailangan mo. Sa akin ka lang tumingin. This is God telling us. Amen. Sa akin lang. Jerry, sa akin ka lang tumingin. This is God telling us. Kaya minsan, pag nakatingin tayo sa problema, ay, sabihin ng Panginoon, wake up. Sa akin ka lang tumingin. Benji, sa akin lang. Tingin ka lang sa akin. Focus on this. Whose mind is stayed in you. At kapag ginawa natin yon, ipapalit ng Panginoon yung kapayapaan sa atin. Because we're focused on Him. Next po, last na lang to. Wala na? O, tayo kung lahat ito ngayon. Focus on Jesus. Focus on Him. Kuya Jay, lahat ng musician, gamitin natin yung living room. And then we will pray. Hindi na po ako magpapaka-prayer meeting pa. Tayo po ay mag-pray. Gamitin lang natin yung living room. Balik. Pakihanap ng living room. Pabitin natin yung pinaka-last stanza, 10 chorus.
Si Harold nasa? Okay, sige kung wala. Can sing the guitar. Church, the Lord said, I will not leave you orphans. The Lord has given us the Holy Spirit, His Spirit to be with us, to give us strength, hope for the future. So, let's sing this song. And as we sing natin yun, Lord, you are my hope. Bakit? Kasi nabuhay ka. You have risen from the dead. And because of that, Lord, I am the most hopeful person in the world. Hallelujah. Silence. Out of the silence.
our God. To only think of the beautiful things that you have promised us. We thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po tayo na lahat ay makakaroon na proceed po tayo sa announcement. For the church announcement, we're still inviting you for the evening service po every Wednesday at 6 p.m. via Zoom. And every Friday, meron po tayo gawain prayer meeting via Zoom din po. And then, for last Sunday, ang topic po will be financially healthy. So, preacher po si Brother JR. Ako po yun. Our worship leader is Sister Angelo. And for the ushers po, salamat po sa nag-usher nyo kanina, Sister Nancy, Sister Riza, and Sister May. And for next week, Sister Belen, Sister Patricia, and si Brother Ray Malacan po. At para po sa opening verses for next Sunday, si Pastor Arvin or si Sister Abby. And po, every first Sunday of the month, prayer for the sick. Face-to-face prayer meeting po every last Friday of the month. Pero this coming Friday po, mamaya po sa announcement. Sige po, proceed tayo. Ayun po yung ating pledge. So, yung mga nais po maging part na ating pledge for music instruments project. So, maaari po kayong mag-approach siya ng ating Pastor Jerry. Ayan po yung mga names na nag-pledge po. So, pagpalain po kayong lahat ng Lord. At iyan po yung overnight prayer meeting. This is going to be on Friday. So, ang ating po mga speakers will be the Centers Department and worship leaders will be coming from young adult and young people. At ang YC po, they will be the one to host ng mga games ng mga icebreakers. So it's going to be on Friday, September 27. Anong oras po ito? 9 p.m. po yung start. Ayan. 9 p.m. po 5 a.m. So, if available po kayo ng Friday ng gabi, ng 9 p.m. to 5 a.m. maaari po kayo pumunta po dito sa church. Hindi po online ng ating overnight prayer meeting, so it's going to be in the flesh. So, maaari po kayo pumunta dito ng 9 p.m. sa Friday hanggang 5 a.m. po para makasama po kayo sa pananalangin. Okay po? And for another announcement po, any other announcement from any department po? Okay, mukhang wala yung mga announcement. Pastor, isang meron pa yung gawain? Wala kayo. Okay, if wala po, sige po tayo tumayo. Yan, iniimbitahan ko po si Sister Banji para po sa ating pagwakas ng panalangin. Lord, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, purihin po kayo, Panginoon. Nakilangin sa Panginoon na namin kong salamat muli sa inyong mensahe for this day, O God, fellowship, your words, O God. Maraming salamat, O God. And give us a sound mind, not giving us the spirit of fear, but the power of your word, your agape love, and the sound mind, the Holy Spirit's fruit. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ang aming Diyos. Kapalain po kami, ang bawat isa, at ang buong linggo, Panginoon. Keep us safe, secured, protected, and blessed. In Jesus' mighty name. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa
walang hanggang biyaya ng Diyos Anak, at walang hanggang pangamaknubay ng Diyos Espiritu Santo ay manatili, ngayon at magpapalagay